Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday night mga lods. No, matindi mga news natin ngayon. No, makikita natin kung gaano kabilis mga idol, ganun pala kabilis yung XRP Ledger, no? Matindi. So mga update natin, lalo na yung sa update natin sa kaninang nangyari, no, nabari lang sa Zamboanga. Syempre, global news, trending news mga idol. Malapit ang mga news natin. So ayun, sa lahat ng ganito gustong content mga Lodi, alam nyo na, subscribe, like, and click the notification bell. Okay? Libre lang po yan lahat mga Lodi. No? So game na, mabilis na to mga Lodi. Mag-update na tayo, rekta na agad tayo. So dito mga idol, ito yung pinaka-update mga Lods. No? Actually, kasi meron tayong mga tropang, alam nyo na, mga tropang alagad ng batas, mga Lods, no? Nakita natin yung mga picture, kaya lang hindi ko na ipapakita dito, mga Lods, kasi talagang medyo disturbing, no? Yung mga picture nung namatay na o nasa uwi na dalawang bata, mga idol, no? So grabe yun, mga Lods, no? So sabi dito 1 hour ago, mga idol, no? Sinibak sa pwesto. So eto mga Lods, may kita agad natin na yung tatay o yung parents nung namaril, nasa government o alagad din ng batas. Sinibak sa pwesto ng Bureau of Customs, sa Customs pala to, o BOC, ang ama ng grade 9 student. No, correction tayo kanina kasi syempre, kaka-news lang kanina. So, ang lahat ng mga lumalabas, ang akala grade 7 eh. So, ito pala is grade 9. Tapos, grade 10 ata yung kanyang nabaril, no? Yun, no? Sinibak sa pwesto ng Bureau of Customs ang ama ng grade 9 students na umano'y sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School ngayong Martes, August 18. No? Kinumpirma ng BOC na District Commander ng Port of Zamboanga Enforcement and Security Service ang ama ng child in conflict with the law. No, kumbaga, mataas pala, no, District Commander ng Port of Zamboanga Enforcement and Security Service, yung tatay nung grade 9 mga idol na namaril, no? So talagang hindi na malamang merong gamit talaga yung tao na yun o yung tatay na yun, meron siyang firearm, no? Ayon sa ahensya, wala umanong direktang kinalaman ng ama. Syempre, kasi hindi niya naman siguro alam yun, hindi niya naman pinlano yung kasama yung anak niya. 'Di ba? Ayon sa ahensya, wala umanong direktang kinalaman ng ama sa insidente. Ngunit, kinakailangan siyang i-relieve upang magkaroon ng patas na imbestigasyon kung nagkaroon ng kapabayaan sa pag-iingat at paghahawak ng kanyang baril. Kumbaga magkakaroon ng conflict of interest kapag nakaupo pa rin siya eh. So, ang ginawa siguro nung pinakamataas sa kanila, o tanggal ka muna, magkakaroon ng investigasyon at kasama ka sa imbestigahan. Hindi naman sinasabi na may kasalanan ka o kasangkot ka. Pero kailangan mong munang wala kasi nga magkakaroon ka ng epekto sa investigasyon kung sakaling nakaupo ka pa rin, no? Parang ganun 'yun mga idol. Ayon kay DILG Secretary John B. Cremulya, ginamit umano ng grade 9 student ang isang pistol at rifle sa insidente na ikinasawi ng isang grade 10 students. Parang ano to mga idol yung dala-dala niya. Isang mahaba tapos isang handgun. Alam niyo kung paano ko nalaman? Kasi nilive niya yun. Naka-live siya nung ginawa niya yun. May video kaya lang mga loading, hindi na natin ipi-play Ano kasi siya tinry ko na kanina naman, nare-restrict ako. Believe me, pangilang record ko na to, mga loads. No, at medyo nare-restrict tayo, pinagbabawalan tayo ng YouTube. Yun, no. Di umano grade 10, ang pistol at rifle sa insidente na ikisinawi ng isang, yun na, yung grade 10 student. No, yung teacher nga nauna niyang pinutukan. Hindi ko alam kung tinamaan o sa balikat lang o hindi talaga tinamaan eh. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente at sa proseso ng pag-i-issue at pag-iingat ng mga baril ng mga tauhan ng BOC o ng Bureau of Customs. Mga idol, no? Alam niyo mga idol, ito kung kayo is talagang merong halimbawa pulis o kaya yung katulad nga niyan, sa BOC siya, so talagang kailangan niya magkaroon ng firearm. Dapat hindi yun
parang andaling ma-access ng mga anak, 'di ba? Dapat gano'n. Kasi ikaw, may firearm ka, siguro naman train ka. Bago ka maging pulis o maging kung ano mang posisyon mo, train ka. Pero yung anak mo hindi naman train yun. No, yung emosyon, yung ano na bugso ng damdamin na pwede niyang gawin do'n, siguro nagiging kampante na rin siya, nandiyan lang yung gamit niya, alam niya, "Uy, yung gagalawin niyan, ha." Gumagano'n lang siya. "Sama yan, ganito, ganyan." 'Di ba? Pero siyempre hindi mo naman alam yung takbo ng utak ng bata. So, for me, kung may firearm ka tapos nagalaw ng anak mo, kasalanan mo yun, mga lods, no? Sa akin lang yun, mga idol. Although hindi mo naman ginusto yun, pero kasalanan mo yun. Kasi hindi ka nag-ingat eh. 'Di ba? So, ano nangyari nung hindi ka nag-ingat? So, namatay, may namatay na ibang tao at syempre namatay yung anak mo. So, although natanggal siya sa pwesto, pero malamang talagang masakit sa kanya yun, mga idol, sa tingin ko lang, bilang magulang na masakit yun. Ito yun, mga idol, no? Pakita natin. Ito yung, yaman ni popcorn. Ito yung video na yun, mga lods. Dito kasi yan pumasok siya, may dala siyang handgun dyan eh. Ayan, teacher yan, no? Nakatutok sa teacher. Diba? Tapos pinutok niya yan, mga lods. Kita niyo yan, parang naka-live pa siya niyan. So pagputok niya, mga idol, tumakbo yon. Tapos pumunta siya ng isang room, ibang room. And then pagpunta niya ng ibang room, pagpunta niya ng ibang room, doon niya natatamaan yung isang grade 10. Muntik niya pa nga tamaan yung babae. May babae pang estudyante na hindi tinamaan pagputok niya ng handgun. Mga lods, ganun siya. No, and then hindi ko na nakita. Ito na yung my cousin managed to record the school, ayan, in Ateneo. So dito, kung i-play natin to, wala na to. Kung baga nagtatakbuhan na yung mga bata dito, nagtatago na sila. Ayan, and then rumekta na sila sa labas. Ayan, patakbo na sila dyan, mga idol. Pero yung, tumatakbo na sila palabas. No? Pero yung talagang barilan, nilive yun, mga idol, at disturbing masyado. Mga lods, hindi na natin papanoorin. No? So, grabe. Ang tindi. Mga idol, ito yan. So, meron akong mga picture, kaya lang hindi ko naman pwede ipakita, mga idol, no. Kasi syempre sa TV, sa balita naka-blurred. Kaya lang syempre yung record ng mga pulis, hindi yung naka-blurred. Sinend sa GC namin ng tropa ko. Grabe. Sobrang disturbing, mga idol. Grabe yun. So, ayan, ayun yung update natin dito, mga lods, no? At syempre maraming nag-react. Nag-react pa nga si Senator Robin Padilla. Robin Hood Padilla. Tama ba? Di ba ganun yung pangalan niya? Robin Hood. Ang kulit ni Robin no? Robin Hood Padilla. Tama ba spell ko? Kasi merong mga post ngayon si Senator Robin na parang naiyak-iyak na siya, mga idol, kasi nga yung post niya ang daming galit kay Senator Robin Alam niyo, mga idol, kung ba't pinupush ni Robin yung yung pagbaba ng edad na pwedeng managot sa batas ng mga bata, mga idol. Alam niyo kung bakit? Kasi nakulong si Robin mga lods At si Robin, mga lodi, gumanap yan ng baby ama. No, kasi ang natin, mga idol, ano bang pinaka-minimum natin? 14. 'Di ba? 14 to 15 ata. 'Di ba? Ayan, parang mangyak-ngyak siya diyan. Kailan lang to? 3 hours ago. Nakakapangit na po itong nangyayari na ito. No, alam niyo, mga idol, kung ba't sinasabi ni Robin yan? Kasi nakita niya na yan sa loob. Alam niyo ba yung ginanapan niya na si Baby Ama, mga lodi, kung ilang taon yun? Nakulong si Baby Ama, mga idol, 14 years old. At naging mayor o naging leader yun, mga lodi, ng 16 years old. Imagine yung ginawa niya bago siya sumikat siya, sikat na siya, 14 years old Imagine yung mga ginawa niya para sumikat siya, ilang taon siya nun. Baka 11 pa lang gumagawa siya ng krimen. 'Di ba? Kaya gusto ni Robin na ibaba
yung edad 'no ng mga mananagot na 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 bata o na tawag dito, sa batas minor de edad, ayun, mga minor de edad, mga lodi 'no. Kaya niya pinu-push yan kasi alam niya. Yung iba naman wala namang alam yang mga yan, yung mga nagrereklamo, eh. Kumbaga hindi naman alam niyo dito sa amin mga lodi, marami talagang makukulit, maraming tirador, bata pa, mga idol 'no. 'Pag kayo na-experience niyong balahurahin kayo ng bata, baka pumayag na kayo sa sinasabi ni Robin. Sa ngayon kasi wala namang sa social media lang yung iba nagrarant, eh. Hindi naman nila nakikita yung tunay na buhay mga idol 'no. Yung mga kakulitan ng mga bata ngayon lalo na sa yung mga bata na talagang mga salbahe, lumaki na talagang walang magulang. Grabe yung mga yun mga lods kasi ang iniisip lang ng mga yun is mabuhay, mag-survive. Wala silang pakialam sa ibang tao. No, yung pagiging mabait medyo bihira sa kanila yon mga lods kahit mga bata yun. Gusto lang nun manggulang. Ganun yung mga yun mga lodi. Siyempre sabihin nyo, sama mo naman, ganito ganyan. Try nyo ma-experience.
потом на заправку.